Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inyong dating Pangulong Pauline from Grace, Rodrigo Duterte. Kasi yung isa nating vlog about yung pagmumura niya dun sa prayer rally, mukhang hindi niya yata naintindihan yung ibig sabihin ng prayer rally. Ayun yata yung prayer rally ng mga demonyo. Nang siopaw, prayer rally pero punong-puno ng pagmumura, including yung mga anak niya. No? At doon po, dyan sa prayer rally na punong-puno ng pagmumura, no? At tuwang-tuwa pa yung mga nandoon, no? Na ang minumura nila ay ang gobyernong Marcos. Sinasabihan na bangag, no, magagaya ang Pangulong Marcos sa kanyang tatay na i-ouster daw, no? Mukhang nagpaplano bakit ito. Titingnan lang natin yung profile ni Digonggong ninyo sa Wikipedia page. No, malalaman nyo bakit ganito ito at nahuling nagsisinungaling si Kupal. Therefore, sinungaling itong tatay. Yung dalawang anak na lalaki na nagsalita, no? Yung isa nagsalita sa League of Whatever, no, kung ano-anong pinagsasabing katangahan. At yung isa naman na may 51 billion, ganun din, puro pagmumura din. O ngayon, titignan natin itong karakas nito. Classic textbook ng ano. Pero bago tayo magsimula, tayo po'y magbibigay-pugay sa ating mga channel members. Meron na naman pong dalawa na nag-join sa ating membership. Maraming salamat po. Nailagay ko na po kayo dun sa community page ni Simply Talkies Vlog. Salamat sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through chat, super chat, super stickers, and super thanks. Ganun na rin po sa mga bashers natin. May God bless you all. At disclaimer, pasintabi na lang po sa ating mga Duterte supporter friends, no? Politika lang po ito. Kanya-kanya po tayo ngayon ng sinusuportahan, no? Kaya po natin nababatikos ang inyong mga idolo kasi nagiging opposition na po sila. Nagiging liberal party na po sila. Matindi pa po. Pero ang katunayan, iba-background lang natin itong isang sinungaling na ito na mahilig maggawa ng kwento. No? Bakit? Ito yan. Unahin muna natin yung background ni Digong. No? Ito pa lang si Digong ay talagang dilawan. Bakit? Inappoint po siya, inappoint siya ni Cory noong 1986 during the revolutionary government ni Cory as acting Vice Mayor of Davao. Diba? Kamping-kampi kay Corazon Aquino. Okay? Sana kung galit siya sa akin, inayawan niya. Hindi. Survival. Siyempre, yun ang sasabi nila, for survival reason. No. Kung talagang may yagballs, may prinsipyo, may yung ba tawag doon, yung may prinsipyo, di ba? Yung talagang titindigan mo. Hindi. Di ba? Yung tatay niya, nagtrabaho kay Marcos. Doon sa matanda. Noong 1986, ginawang acting mayor ni Corazon Aquino. Now, nanalo siyang mayor ng 1988. Okay? However, during his time of office, so mayor siya hanggang 1988, 2 terms, no? Yan dito hanggang sa matapos siya ng 2016. 2 term, tapos nagpahinga, tapos 2013 to 2016 mayor siya ng Davao, mayor ng Davao. However, along the profiles, siya pala ay naging chairman ng Liberal Party ng 2009 to 2015 sa Davao City. Siya ang chairman
ng Liberal Party sa Davao City. So therefore, kaya nakita nyo, nung kumampanya si Ninoy, si Noynoy pala, hindi si Ninoy, si Noynoy bilang presidente, di ba? Kailan naging presidente si Noynoy? 2010. Kailan siya naging chairman ng Liberal Party sa Davao City? 2009 to 2015. O di ba? Kaya ngayon, yung inaasal nila is galing sa textbook ng mga dilaw. It doesn't have to be true. It just have to look like it. Ano yung kasinungalingan na sinabi niya doon sa rally? No? Malalaman natin ngayon na lahat nung sinabi niya doon sa prayer rally ng mga demonyo na sinasabi ni Amy ay pawang kasinungalingan. Di ba? Ang yabang nyo kasi, kayong mga kupal kayo, mga palalo kayong mga walang hiya kayo. Ha? Ano ba yung sinabi niya doon sa Davao City, no, sa prayer rally ng mga demonyo, mga tauhan ni Baal? Nagsusumigaw pa kayo, murahin ninyo si Baal, hindi sasagot sa inyo yan. Dahil iba ang Diyos ninyo. Ang Diyos ninyo ay sinungaling simula't simula pa. Yun ang pinaghugutan nyo ng kasinungalingan. Sabi ni Jose Cristo yan. Mga walang hiya kayo, pa-prayer kayo, pero binaboy nyo ang salitang prayer. Diba? Wala nga kayong kinuwang konteksto sa prayer sa Bible, sa prayer ninyo eh. Ni hindi man lang kayo nag-cite ng passages sa Bible habang kayo ay nag-prayer. Gumamit lang kayo ng prayer. Ano? Para manalangin sa puon ninyong demonyo? Ha? Eto, namnamin ninyo ang kasinungalingan ng puon ninyo. Alam ko maraming mangbabati ko sa akin dito, pero sinungaling ang puon ninyo. Mga walang iya kayo. Ha? Eto, sa balita ng GMA News, ginamit na natin itong reference na ito sa isa nating vlog, pero uulitin lang natin sa inyo. Ha? Kasi may lumabas pong latest na balita dito. Ha? Tandaan nyo kung kailan naging mayor si Digonggong. Ha? Quote, nung ako mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, referring to Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung PIDEA is Philippine Drug Enforcement Agency. Nandoon daw sa listahan ng PIDEA. Ibig sabihin, ang Philippine Drug Enforcement yan eh. Isa kang whether addict, isa kang supplier, or drug lords. So nakita daw niya yung pangalan ni PBBM doon sa listahan ng PIDEA noong siya ay mayor ng Davao. Alam pa lang saan pa siya nag-mayor. Pero hindi niya sinabi anong year. O di hagilapin nyo doon. Anong year? 3 beses siya naging mayor ng Davao City. Ha? Nandun po yun sa Wikipedia niya. Okay? Ayaw kong sabihin niyang kasi magkaibigan tayo. O yan. Yung sinasabi ko kanina sa video ko, konsentidor ka. Kung para sa bayan yan, para sa kinabukasan ng mamayang Pilipino, hindi masira ang buhay ng mga kabataan, dapat pinahuli mo. No? Pinarehab ninyo, pinakulong ninyo. At para hindi na rin nakatakbong presidente kasi pag nakulong may record, moral turpitude na yan. 'Di ba? Disqualified na. May record na eh. 'Di ba? Dahil lang ba sa magkaibigan kayo, okay lang. So hindi nag-a-apply dito yung prinsipyo. Wala kayong prinsipyo. Kasi you are walking in a very winding road. You don't know where to go. You don't know what's really your principle. 'Di ba? Wala kayong paninindigan. Okay lang, nabaliwalain, pagtakpan, classic na trapong-trapo. 'Di ba? Wala ka rin pinagkaiba sa mga trapo. Hindi porket kaibigan, hindi porket mayroon kang utang na loob, kakilala mo, kamag-anak mo, nakagawa ng mali, pagtatakpan. Paano yung mga nabiktima niya kung sakasakali? Asan ang hustisya sa biktima, sa pamilya ng biktima? Wala, kaibigan ko yan, may utang na loob ako, hindi pwede.
Di bali na lang, sasabihin na ng tao. Wala kang delikadesa. Wala kang prinsipyo. Kaya wag niyong sasabihin sa inyo na prinsipyo lang ang meron kayo. Wag niyong sasabihin sa amin na unahin ang Pilipinas dahil hindi niyo alam yan. Unang-una, dito pa lang makikita evident. Iniskwil mo dahil magkaibigan tayo. Kung di man magkaibigan, magkakilala eh. Nasaan ang hustisya? Tapos makikibaka ka sa mga drug war mo nun? Di ba? Yung sinasabi mo pa na 6 months, tapos yung drug. Magje-jetski ako sa West Philippine Sea. May isang salita ba yun? Nagsalita ka ng patapos. Yun ang campaign mo. Kaya naniwala rin ako. Diba? Nais kong malinis ang bansa sa drugs. Hindi man ma-eliminate pero ma-lessen. It could be less than 1%. I'm happy about that. Diba? Hindi ka nag-jetski sa West Philippine Sea. Kundi kampihan ka sa China. Ayun ba ang unahin ng Pilipinas? Ayun ba ang mahalin ng Pilipinas? It's just a fucking slogan. Di po ba? Magkaibigan, magkakilala. So what? Nandun siya sa listahan ng PIDEA. Yan ang sabi mo. Pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. That's a very firm statement. Di ba? Direkta yan. Sinabi niya yan ha. Sa harap ng ilang libong mga Dabawenyo o Mindanawans. And people are laughing, tumatango, affirming on what he have said. Pinaniniwalaan nila yung sinasabi ni Digong. Hindi niya siguro bihan nyo lang, magkakaibigan, magkakilala eh. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Ha? Ano gusto mo? Hindi na ayusin ng bansa? Walang sariling pamamaraan ng pamamahala? Lahat igagalaw sa'yo? Anong alanganin ang pinapasok ng Pangulo? Di ba? Nagdidemensya ka ba? Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Yun, statement na yun. Siya takot, pero nananakot. Hindi po babala yan. Kasi sa baba niyan, nananawagan siya sa military. Hindi sasabihin niyang hindi naman yan grounds for treason or inciting to sedition Sa loobin niya lang yan. Sa palagay niyo, itong demonyong to, walang hakot yan. Naghakot nga sila Pinasahan po ako ng video, yung sinasabi ni Amy na may hakutan daw na mangyayari para sa loyalty rally. Sino ang nag-loyalty rally? Malditang babang Marites. Sino ang nag-loyalty rally? Di ba kayo dyan sa Davao? Mga gunggong pala kayo Tapos wala daw hakutan Ano yung video pinasa sa akin? Bas. Sinundo. Tangina. Di ba? So dito binabalaan niya ang presidente. Huwag kayong papasok ng alanganin, otherwise matutulad ka sa tatay mo. Maaaws ka. Pero, nung narinig nung ate yun, wala lang. Wala. Diba? Mas gusto pa ng ate man na matanggal yung kapatid niya sa pwesto at ipalit yung kanyang BFF na Tamil Mil. Siguro hindi naman napapayag yan ng mga loyalista. Do not history repeat itself. No? Itong mga kampo ng Duterte, sila ang mga gahaman sa power. Iba ang sinasabi, makaraan ng ilang linggo, iba naman ang sasabihin. Sinasabi nila, wala daw video ng pulburon. Pero ginibgiit pa rin. Nanunuya pa, nanunukso pa. Wala daw kinalaman si Marcos sa ICC, pero sabi ng anak niya, gusto daw ipakulong yung tatay niya. Ganun pa din, di ba? Ano ba talaga? Tapos yung mga bilib na bilib sa mga Duterte, tangulan ng kasi mga bulag mga kulto Wala nang sariling pag-iisip. No? Dahil ang tatamis ng dila ng mga demonyo. Ayan, Sabi niya pa dito, ayaw kong mangyari sa'yo yan. Naku, concern ka pa. Hinayo pa ka. Gustong-gusto mo nga mangyari yan Gustong-gusto mong iyo po ang anak mo Para Para lalong lumakas na ang China doon. Makapag-drill na sila doon sa may Ayungin. Tanggalin na Ayungin. Hihilahin na. Diba? Paano pag naupo si Tamil Mil as presidente? Yari na ang West Philippine Sea. Mawawala ang Palawan.
no? Sira na ang ating coral reef. Wala nang West Philippine Sea. Kanila na, sa China na yan. At tuwang-tuwa itong mga hinayupak na anak ng demonyo. No? Ako lang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Kung hindi naman sa kagagawan ninyo, lalong-lalo na yung anak mong tamilmil na spoiled brat na walang bibig, hindi madidivide ang nation. Kung hindi sa mga burak supporter ninyo, hindi magkakaroon ng division. Sino ba nagsimula nito? Di ba yung mga burak ninyong supporter na Duterte, tapos si Tamilmil? Di ba? Dahil hindi niya kayang i-express yung sarili niya because she cannot express herself. No? Gumagamit ng mga matatalinhagang mga panalita. O ano ibig sabihin nun? E di tanga. Walang ganito. Pinagpapatuloy lang ang naiwan mong trabaho pero ayaw nyo. Kasi bakit? Hindi ka na nakaupo eh. Wala nang credit sa'yo. At yung mga supporter mo masakit ang loob, lahat i-credit sa'yo. Tingin nila sa'yo, Panginoon. Ang Panginoon na magdadala sa impyerno. Ikaw nagsabi niyan. Di po ba? Hindi ako. O now, nadibang And now, nadibang po siya dito. Sinasabi niya kasi, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na nandoon ang pangalan ni PBBM sa listahan nila. Ha? Eto, alam pa lang iba pa yung patungkulan niya dito. Huwag kayong gago ng mga supporter ha ni Duterte. Sasabihin niyo hindi naman si Blengbong ang tinukoy diyan. Basahin niyo yung konteksto mula itaas. Ang binabanggit niya sa itaas ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Kinukuha lang natin dito yung sinabi niya about sa PIDEA kasi ito yung bibigyan natin ng pansin ng kasinungalingan niya. 'Di ba? Kasi mag-isip itong mga Duterte burak supporter, hindi mo na iniintindi. Kayo ang out of context. Yan ang sinasabi ni Tamilmil. Ha? Okay? Huwag nyo kung sasabihin na, hindi naman si Bongbong ang sinagsasabihan dyan eh. Sino? Si Pulong. Na may 51 bilyong polvoron. Oh, ang galing. Now, punta tayo sa PIDEA. Nung nalaman ng PIDEA yan, ano ang sagot? RPI. Radyo ng Pilipinas. News. Radiopilipinas.ph. Nakita ko po ito kaagad. Sumagot ang PIDEA. President Marcos Jr. Hindi kailanman, the word kailanman, never, wala ni isa sa tinakdang araw o sa anumang araw, no, na pabilang sa drug watch list. Sagot ng PIDEA. Uulitin ko para maintindihan maigi ng mga Duterte, burak supporter at ng Panginoon ninyong Judas, Barabas Estas na demonyo. Presidente Marcos Jr. hindi kailanman, sa English, never, napabilang sa drug watch list. PIDEA na mismo ang nagsabi niyan. Sino ngayon na nagsisinungaling? Sino ang nag-iimbento ng kwento? It doesn't have to be true. It just have to look like it. Classic textbook ng mga liberal parting dilaw. Saan ba galing si Digong? Chairman siya ng Liberal Party sa Davao City way back 2009 to 2015. Di ba? Kailan lang ba siya kumalas? Nung malapit na ang termino ni Noynoy. Di ba? Classic textbook ng mga dilaw. It doesn't have to be true. It just have to look like it. Kala nyo ha? Walang makakadibang sa inyo. Kasi, bakit sumagot dito ang PIDEA? Kasi mapupulaan din sila, kasalanan nila. Pinakita nila kay Digong. Bakit hindi pinakita sa presidente? Bakit si Bongbong Marcos ba nakatira sa Davao that time? Kung ano man yun yung year na tinutukoy ni Digong? Kung 1988, kailan ba bumalik sila Bongbong? 1991, di ba? Wala pa siya noon. Ha? Isipin ninyo. Kailan pinakita yan? Ng PIDEA kay Digong. Ano ang reaksyon ni Digong?
Bakit pinakita ng PIDEA kay Digong? Siya ba ang presidente during that time? Para hulihin yan? Di po ba? So mapupulaan dyan ng PIDEA. Ibig sabihin, hindi nyo ginampanan ang trabaho ninyo. Kaya sumagot ang PIDEA. Titulo pa lang yan, ha? President Marcos Jr. Hindi kailanman, ha? The word hindi. No. Kailanman. Forever. Or never. Di ba? Napabilang sa drug watch list ang Pangulong Marcos Jr. Ayun ang ninilinaw ng PIDEA. Sabi ng PIDEA, ha? Mariing pinabulaanan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang aligasyon kasama sa drug watch list si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng PIDEA sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na noong alkalde pa ito ng Davao ay nakita niyang kasama si PBBM sa drug list. Paliwanag ng PIDEA, mula nang ma-activate ito noong 2002, o yung PIDEA daw na-activate ng 2002, ay hindi kailanman napabilang si Pangulong Marcos sa kanilang National Drug Information System na nagsisilbi nitong database ng mga drug personality. Tinukoy rin ng PIDEA ang drug list ni dating Pangulong Duterte noong naluklok ito ng 2016 o mas kilala bilang narcolist. Sumalang din aniya ito sa validation at revalidation ng PIDEA at naging Interagency Drug Information Database. Maging sa listahang ito, wala rin aniya ang pangalan ni Pangulong Marcos. Based on all the foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos is not and was never in its watch list. O yan mga kababayan. Mga Duterte supporter, mga diehard Duterte supporter. Siguro nagpiepesta kayo nung narinig nyo yung sinabi ng poon ninyong demonyo na nasa drug watch list ng PIDEA si PBBM. Tuwang-tuwa kayo. Jubilee. Ha? Pero ilang oras lang ang katuwaan ninyo. Dahil pinatunayan ng PIDEA na never, hindi kailanman na isulat na pabilang ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa listahan ng mga drug personality. So nasaan yung sinasabi ni Digong na meron diyang kandidatong nag-addict? Nasaan yung sinasabi ni Hitad na nagpupulburon? Nasaan yung sinasabi nilang naglulumahod si Amy kay Pangulong Duterte dati dahil para tanggalin ang pangalan ng kanyang kapatid sa drug watch list? At yung sinabi ng poon ninyo na nakita niya mismo ang pangalan ni Bongbong sa PIDEA Drug Watch sa listahan. Baka sasabihin nyo, baka ibang pangalan. Mga gago. Huling-huli ang naratiba ninyong it doesn't have to be true. It just have to look like it. Paulit-ulit lang nating sabihin, ganun na yon, paulit-ulit, how many times, hanggang tanggapin na ng tao yung kasinungalingan ay maging katotohanan. O ngayon, ikaw, na magdadala sa mga supporter mo sa perdition, ngayon lalo mo silang iniluklok doon sa abyss of hell. Nako, baka hindi lang kaktos ang itusok sa mga tumbong ninyo ni Satanas. Lalong lumalala ang kasalanan ninyo. Nag-prayer rally pa kayo. Imbis na ibigay pugay ninyo sa Panginoon ang inyong mga concerns, no? Ipagdasal ang gobyernong ito, hindi. Binaboy ninyo ang Administrasyong Marcos. Patuloy nyong niyuyurakan ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Mahiya kayo. So sino ngayon ang paniniwalaan nyo tungkol sa drug watch list na yan, tungkol sa kwento ni Hitad, tungkol sa kwento ng ate niya, sa kwento ni Digong? Eto, ang ganda po nung huling statement dito. Based on all foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not
and was never in its watch list. Patuloy po ang paninira. Hindi kay Amy, kundi sa ating Pangulo at sa pamilya nito. Akala natin tapos na tayo sa mga dilaw. Hindi pala, dahil itong mga Duterte na ito ay malaki ang connection sa mga dilaw. Sila pa rin. Pero ano lang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Ito ang masasabi mong taas noo kahit kanino. Despite of the ridicule, despite of the vicious attack, despite of those malicious stories about him and his family, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Di po ba? So sino ang may tunay na pagmamahal sa mga Pilipino? Sino ang tunay na may malasakit sa mga Pilipino at sa bansang ito? Mga Duterte ba? Yang Panginoon nyo? Ang Panginoon nyong nagsinungaling? Ang Panginoon nyong magaling gumawa ng kwento? Ang Panginoon ninyong nagsabing dadalhin kayo sa impyerno? Di po ba? Ang Panginoon ninyong nagsabing gawin nyo na lang kaming probinsya ninyo ng China? Dahil ang dami nyong kwarta. Di ba? Kwarta. O ngayon, depensa nyo to. Pabulaanan nyo ang sinabi ng PIDEA. Baka sasabihin, hindi kasi kaalyado ng Pangulo. Hindi, ako ano lang yan eh. Insinuation nyo lang yan. Ayan oh, pinatunayan with the foregoing facts. Katotohanan na kailanman wala sa listahan ang pangalan ni PBBM. Ikaw, Amy Marcos, ikaw ang idinidiin nito. Na ikaw ang nagsasabi ng mga impormasyon sa kanya. Di ba? Na ikaw ang nagkwento sa kanila about the pulboronic. Di ba? Hindi ba ikaw nahihiya? Hindi ka ba naaawa sa kapatid mo? Dahil lang sa bitterness mo? Di ba? Ikaw ang Cain kay Abel. Ikaw ang Cain sa Pangulong Bongbong Marcos. You cannot even defend your brother to this evil people. So ano ka? Kabilang ka ng mga demonyo. Yung sinasabi mong iwaksi sana ng kapatid ko ang mga demonyo sa Malacanang, ikaw yun. Ikaw yun. Dapat ka nang iwaksi. Hindi ka dapat tularan, gawing example ng mga kabataan. Nagsinungaling kayo sa harap ng libo-libin yung followers. Pinaniwalaan kayo. O ngayon, kayong mga nanood diyan kay Digong, anong masasabi nyo dito sa nilabas? Nirepute, no, pinabulaanan ng PIDEA ang sinabi ng inyong Panginoon. Sabihin nyo, mayor siya ha, sinabi ng ano, simula nung na-activate kami nung 2002. Ha? Ayan, mayor pa niyan si Duterte. Ha? Wala ang pangalan ni PBBM sa kanilang listahan. So ano ang basihan nitong hinayupak na demonyo na ito? Bakit niya sinabi yun? Kasi nakikinig kayo kay buwakang ina na punong-puno ng kasinungalingan, nahawa kayo sa kasinungalingan. It is so cringy, nakakaganon, di ba? Ganyan. Kung pwede nga lang kayong pagpapaluin na lang ng paddle eh. Repent, for your sins are greater than my sins. You lied and lied and lied. No? Constantly you are lying. Kung pwede nga, sabi ko sa inyo, yung si Pinocchio, baka yung ilong ni Duterte umabot na dun sa plaza nila. O di kaya yung baba ni Amy nagtouch na doon sa lupa. Dahil sa kasinungalingan nila. Libelous pa yung pinagsasabi ni Duterte, bangag daw ang Pangulo. Niwala nga pala sa listahan, 2 beses pang nagpa-drug test during the election period. Ayaw pa rin paniwalaan. Tapos may nagsasabi na iisa na lang ang kidney niyan, paano pa magdadrugs yan? O, ayaw nilang panalwa kasi mas gusto nilang paniwalaan yung puon nila na punong-puno ng kasinungalingan. E di ano kayo?
'Di ba? Pare-pareho lang kayo ng likaw ng bituka. Mga sinungaling. Kaya tahasan kong sinasabi, mga sinungaling kayo. Bakit ko sasabihin yan? Pinabulaanan ng PIDEA eh. Saan kinuha ni Duterte yung kanyang sinasabi? Na nakita niya, pinakita sa kanya ng PIDEA na nasa drug watch list si PBBM during his time as mayor sa Davao. Anong taon yon? Ano ang sabi ng PIDEA? Nung na-reactivate kami nung 2002, wala eh. Wala. Kahit kailanman. Hindi kailanman. Never. Based on the foregoing facts, sabi pa ha, foregoing facts, lahat po ng ebidensyang tignan natin, walang Bongbong Marcos Jr. O, wag kayong magsasabi sa akin na baka binago ang pangalan for privacy. Nek-nek ninyo. Diba? Wag nyo kaming ululin. Kayo ay mga sinungaling, certified. Mga lahi kayo ni Judas at Pinocchio. Hayop kayo. O kayo po, no, mga kababayan, no? Ano pong inyong masasabi? Pasensya na po kayo. Nung nabasa ko po yung rebuttal ng PIDEA, sabi ko, this is it. Sinungaling talaga. Kwento-kwento, classic textbook ng mga dilawan. It doesn't have to be true. It just have to look like it. Ulitin lang natin ng ulitin. Sinasabi ni Hitad, sinasabi ni Hitad, sinasabi ni Hitad nung mga kampon niya, no? Yung mga nag-uudyok ng destabilization, no? Tatanggapin nyo bang meron tayong adik, bangag na presidente? O ngayon, sinampal kayo ng katotohanan ng PIDEA? Kudos po sa PIDEA. Dapat pagbakasyonin kayo sa Boracay. Yan ang reward ninyo. Ipagdadasal ko na sana magtagumpay kayo. Nahuhulin yung mga drugs dyan at isampal nyo kay Digong. Ito, binubuhay namin, hindi namin pinapatay. Mga hayop kayo. Sa sobra ng kasinungalingan ninyo, nakakagigil kayo. Kasumpa-sumpa po ang ginagawa nyong paninira sa Presidente Marcos at sa pamilya nito. O ngayon, paano nyo pasisinungalingan yan? Pasinungalingan nyo kasi mga magaling kayong sinungaling eh. Di ba? Magaling kayong mag-imbento ng kwento. It doesn't have to be true. It just have to look like it. Uulit-ulitin natin yan. Kasi yun ay kasinungalingan. Yun ang laging defense ng mga sinungaling. Sana maputulan na lang kayo ng mga dila, mga hinayupa kayo. Na kinahiya. Diba? Nasaan ang delikadesa ninyo? Nasaan ang prinsipyo ninyo? Wala. Kasi pressured na sila siguro nung amo nilang tsekwa. Di po ba? O kayo po, ano pong nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.